name is Jordan Kenneth H. Cruz from BSIT 502. At yung napili ko pong app is TikTok app. Ito yung initial background ng TikTok app. TikTok app is a popular social media app that allows users to create, share, and view short-form video content. Initially launched in 2016 in China under the name Douyin, and then internationally as TikTok in 2017. The app has quickly become one of the most widely used social media platforms globally. Ito yung isa sa mga pumili lang ako ng tatlo sa mga advantages ng TikTok app. First one is user-friendly. TikTok is designed to be user-friendly and easy to use. Its simple interface allows users to quickly create, edit, and upload videos even without advanced technical skills. Yun nga, sobrang daling gamitin ni TikTok sa kunwari pagko-content creation mo. Meron na dito mga templates, may mga templates ka na makukuha dito, and madali na rin mag-upload, mag-post, and mag-edit sa app na to. Next is monetization opportunities. Content creators can earn money through TikTok's Creators Fund, brand partnerships, sponsored content, and even live streaming features where viewers can send virtual gifts. Sa monetization naman, dito pumapasok yung parang kagaya sa FB and YouTube na kumikita sila ng pera through videos na ginagawa nila. Pero may mga followers na kailangan na ma-attain, like 3K followers, may mga minimum na followers na kailangan mo ma-attain para ma-monetize yung account mo. Next is creative expression. TikTok provides various tools for users to express themselves creatively. With filters, effects, music, and editing tools, users can create highly engaging and unique content without the need to expensive equipment or professional editing software. Dito naman, sabi nga dito may mga filters na pwede nating magamit kasi nga si TikTok is user-friendly. Madali siyang magamit, and sa kunwari may mga gusto kang i-react o i-snitch o i-duet na ibang content creator pa, madaling mo na lang siya magagawa. Next is yung mga features naman ni TikTok. Pumili rin ako ng tatlong features lang ni TikTok sa app nito. Next is yung FYP. Siguro alam naman natin lahat yung FYP na dito natin may kita. Ito yung For You page ni TikTok na makita natin dito yung mga recommended videos niya, like kunwari mahilig ka sa mga luto-luto, makikita mo dun sa FYP na puro luto-luto. Kada scroll mo puro cooking, kunwari may mga cooking show, may mga nagtuturo kung paano magluto ng ganito, ng mga ganyan. Kunwari gaming naman, maraming gaming na kada scroll mo puro gaming mapapanood mong videos doon. Next is live streaming. TikTok allows users with enough followers, typically over 1,000, pero ngayon alam ko 300 followers na lang kailangan para makapag-live streaming ka, to go live and engage with their audience in real time. Live videos can receive virtual gifts from viewers which can be converted into money. Kagaya na sa FB and kagaya sa Facebook, pag nag-i-stream ka dun, di ba sa Facebook, nakakuha ka ng mga stars. Sa TikTok naman, nakakuha ka ng mga rose, iba't ibang gifts, lion, ice cream, basta iba't iba siya, may iba't ibang value rin siya sa bawat gift na sinesend sa'yo ng mga viewers mo. Next is TikTok Shopping. TikTok has integrated e-commerce features allowing businesses and creators to set up online stores and sell products directly through the app, making it easier for user to shop while browsing content. Sa TikTok Shop naman, sa TikTok kasi mas madali siya mag-shopping, like parang Shopee na siya, pero sa TikTok mas madaling mo ma-receive yung parcel na in-order mo. Within 2 to 3 days, makukuha mo na siya agad. Ayun yung advantages ni TikTok. Next is kung paano siya gamitin. Download and install the app. Kung iOS yung gamit mo, punta ka lang sa store ng iOS para ma-download mo yung app mo. And kung Android ka na, punta ka sa Play Store and download mo siya. Create an account or sign in. Kagaya lang sa iba na kung paano ka mag-create ng account sa Facebook or YouTube, ganun din siya sa TikTok. Ganun lang din siya kadali.
browsing and discovering content. Ito na kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina, nalalabas nga sa inyo sa FYP nyo kung saan kayo mahilig. Kada browse nyo ay yung FYP nyo na makikita ni TikTok kung saan ka mahilig. And following creators, dito kada mga followers ay yung mga creators na natitripan mo yung mga content nila, pwede mo silang i-follow and sunod-sunod na sila lalabas sa FYP mo. Next is create your own TikTok video. Dito naman is madali na lang siya mag-create. Madali ka na lang mag-create ng TikTok video mo kung gusto maging content creator or kung gusto mo maging content creator sa mga laro. Madali na lang siya. And next doon, after mo gumawa ng video, mag-add ka naman ng caption, hashtag, and privacy settings. Next is share mo yung video mo para makita ng ibang tao. Next is interact with others. 9, using advanced features. 10 is privacy and account settings. Lastly is feedback. TikTok is a fun and creative platform that lets users easily make and share short video, giving everyone a chance to go viral regardless of their following count. However, it can be addictive and there are concerns about privacy, data security, and the impact it may have on mental health, especially for younger users. Despite these challenges, TikTok remains popular for its diverse content and opportunities for both creators and business to engage with a large audience. Kagaya nga nung sinabi dito, may mga chance na pwede kang maging viral regardless kung gaano pa karami, kung maliit man o malaki yung following count mo, yung mga followers mo, kung 100 lang siya or mas mataas pa, pwede siya mag-viral. Pwede siyang maging addictive. And sabi nga dito, there are concerns about privacy kasi meron mga creators na nagpo-post ng mga pambubuli nila or yung ibang mga private content na inaano nila sa TikTok. And yun lang. Thank you.